or Bible sa Matthew 5 or Micah. Micah ba yun? Ano yung text natin? Micah chapter 5 verses 7 to 9. So bagay ito, hindi pa po natin matatapos ang paksang ito about the remnant. Gayunpaman, ang aking dalangin, kayo po ay magtiyagang patuloy na ating subaybayan ang pag-aaral na ito sapagkat ito po ay aking nadama na mahalaga, lalo na po sa ating kapanahunan. Matthew or Micah chapter 5, sa Tagalog, Likas, Kapitulo 5, talatang 7 hanggang 9. Ating pong basahin. Ang mga nalabi sa sambahayan ni Jacob ay maninirahan sa gitna ng mga bansa. Matutulad sila sa hamog na mula kay Yahweh. Para silang ulan na dumilig sa damuhan. Ang pag-asa nila ay hindi sa tao kundi sa Diyos. At ang natira sa lahi ni Jacob ay parang leon na maghanap ng pagkain sa gitna ng mga hayop, sa gubat at kaparangan. Pupuntahan niya ang kawan ng mga tupa, bawat mahigib ay papatayin at pagpaputulin. Walang makapagliligtas sa kanila. Sasakupin ng Israel ang mga kaaway at ililipulin. Okay, hanggang doon na lang po. Noong po nakaraan, kayo po na hindi namin nakasama sa ating pag-aaral about the remnant, nais ko po na i-review natin ang ilang mga bagay. We talk about the principle of convergence. Ito po isang mahalagang katotohanan na ating malaman upang ang mga bagay na mangyayari sa hinaharap ay magkaroon ng kahulugan sa atin. Isang halimbawa po ng convergence is the Christian church is the spiritual dimension of God's Israel. Ang Kristiyano pong iglesia ay isang hanggan or dimension ng Israel ng Diyos. While the land and the people of Israel remain bound in the material realm. Abang ang lupain po at mamamayan ng bansang Israel ay nanatili sa material na kaharian, gayunpaman, ang dalawang hanggan nito or dimensions ng Israel ay magiging isang kaharian at sila ay nakadestined to converge. Sila po ay tinalaga na magsama. Ito po ang ating pinag-aralan nung last Sunday. The two Israel are destined. Ang dalawang Israel na ito ay tinalaga ng Diyos na sila po ay magkasama. At kapag sila ay nagkasama or na-converge, they merge, ating makikita na ito ang pagdating ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. When these two Israels converge, ang kapahayagan nito ay ang pagdating ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Gaya ng aking nasabi, ang pagdating ng kaharian ng Diyos ang ipinangaral ng ating Panginoong Jesucristo, ni Juan Bautista at ng mga dagan. And this is the main subject of the Scriptures. Nawa po sa punto nito, kayo po nakasama ko nag-aaral ng salita ng Diyos sa dakong ito, inyo nang alam kung anong ibig sabihin ng pagdating ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Hindi ito ang paglipad ng mga mananagumpay, okay, sa langit, kundi ito ang pagdating ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Akin pong elaborate mamaya ang mga bagay nito. Subalit bago ang Mesiyas ay mahayag sa Jerusalem. Alam po natin yan. Balang araw, pagkatapos ng mga events, mga panahon na ating pinag-usapan, bago mag-converge o pagkatapos mag-converge, ang dalawang Israel nito, ang ating Panginoong Jesucristo ay mahayag sa Jerusalem. Magkakaroon una sa lahat, gaya ng ating binasa ng mga talata, a remnant. Bago ang Panginoon ay mahayag sa Jerusalem, bago siya makita,
na itayo niya ang kanyang kaharian, ang kanyang trono sa Jerusalem. Nasa po ang trono ng Panginoon ngayon? Nasa spiritual na kaharian. Hindi ba sa loob ng bagong Jerusalem? Yan hindi natin nakikita. Subalit kung pahintulot ng Diyos, yan ay natin makikita. Sapat yan ay nasa spiritual na kaharian. Gaya po nakita nyo sa isang scientist. Sa malayong lugar doon sa kalawakan, they have seen through a mighty or powerful microscope. Sinasabi isang lumulutang na kaharian. And I know that that kingdom is the New Jerusalem na itulog ng Diyos na makita ng mga scientists na ito. The New Jerusalem is in the spiritual realm. Ito po nasa spiritual na kaharian na hindi natin nakikita. At balang araw, ang trono ni Kristo ay iluluklok mismo sa mismong Jerusalem sa bansang Israel. At bago mangyari ito, gaya ng ating nasabi na at binasa mga talata, meron munang mga remnant, a remnant of Jews and a remnant of Christian na itinatayo ng Diyos sa kasalukuyan. Ating napag-usapan ng salitang remnant. Remnant, it means leftovers sa mga bagay na, halimbawa, kung meron kong ginawa, meron kong kinuha, so meron natitira, meron nalalabi. That is a remnant. At alam natin sa kasalukuyan na kapanahunan, merong pinipili ang Diyos. Meron siyang elect, meron siyang nalalabi, meron siyang tinitira sa maraming mga gawain sa buong sanglibutan para sa Kanya. At sa aking paniwala, ang Kristiyanong Iglesia na ngayon na gumagawa sa espiritual na bahagi ng kaharian, sila'y madadalisay sa mga araw na darating. Ito po yung ating napag-usapan. And I believe the purpose of tribulation is to what? The purpose of tribulation is to what? To refine the church. Iba yung wrath, iba yung pot ng Diyos, at iba yung kapigatian na kanyang ipadadala ay pararanas sa sangkatauhan. Okay? Yung wrath, yung talagang galit niya, ibubuhos niya sa sangkatauhan. Kakaiba yun. Subalit ang iglesia ay kailangan dumaan ng kapigatian para ito'y kanyang madalisay. Kaya, lahat ng mga bagay na hindi sa Diyos, paalala muli, lahat ng mga bagay na hindi sa Diyos, alin sa dalawa ang mangyayari? They will fall away. I'm speaking about Christian people. Sila ay tatalikod or, gaya na natin nasabi, sila ay matitipon sama-sama tungo doon sa Babylon na kumakatawan sa buong Kristyanismo. Sana hindi po kayo nagulat kung tayo ay nagkaroon ng last Sunday na ang Babylon, dalawang mangyayari, tribulation, okay, dadang tribulation church, it will purify the church, at yung hindi nila makayanan tribulation, they will fall away, or sila po ay, ano mangyayari? Sasama sila sa Babylon na kumakatawan sa kasalukuyan ang buong Kristyanismo. Kapag sinabi kong buong Kristyanismo, hindi kumakatawan sa mga lahat ng samahan reliyon na ipinapangaral ang pangalan ni Kristo, maging Katoliko, maging Protestante. Okay? Kaya, ang Babylon, do you know what is the meaning of the word Babylon? Babylon, it came from the word Babel. Saan pa nanggaling yung salitang Babel? Yung Tower of Babel. Noon mga tao ay nagpupunyaging isa silang wika, hindi ba? Naggumawa ng santuario na maabot ng Diyos. So, kaya dito nakuha ang salitang Babylon. So, Babylon represents the efforts of people to build the kingdom of God by their own strength and wisdom. Kaya ito po ang ibig sabihin ng Babylon. Kumakatawan po sa pagpupunyagi ng mga tao na maitayo ang kaharian ng Diyos sa pamagitan ng kanilang sariling kalakasan at karunungan. So, the charismatic leaders today are saying they are envisioning great masses of people coming. Ito po ang sinasabi ng maraming mga charismatic leaders na kanilang nakikita maraming mga tao na papasok sa iglesia. At sa aking palagay, this is the setup for the great world church. Ito ay isang paghahanda sa pagdating
ng isang dakilang iglesia. Subalit sa mga araw ng Antikristo, kanya po maaakit ang maraming mga bansa sa araw ng Antikristo. At tanong ng iba, wala na tayo dyan, na-rapture na tayo. No! Read your scriptures. Matthew 24, Luke 21, lahat. 2 Thessalonians, we are still here on this earth habang ang Antikristo ay naghahari. So, sa panahon ng Antikristo, kanya maaakit ang maraming mga bansa. He will seduce nations, subalit isang bansa na sasalungot sa kanya, ito may ating napag-aralan, ito ang bansang Israel, dahil siya ay magiging makapangyarihang bansa sa inaharap. Maraming mga Kristiyanong maakit ng Antikristo dahil sa kanyang mga himalang gagawin. Ang mga Kristiyano sa kasalukuyan ay vulnerable, gaya ng ating napag-usapan, marupok, mahina. Sino mang ginagamit ang pangalan ni Jesus at gumagawa ng himala, ito ay kanilang basa tinatanggap. Ang mga Hudyo, hindi po sila ganito. But in any case, I think the nation of Israel, the nation that will stand against Antichrist. When Antichrist, when he claims to be the Shekinah, kapag siya ay nasa luklukan na banal na lugar sa Jerusalem, kapag kanyang hinari at kanyang i-claim na siya ang Shekinah, that he is the presence of God, and he will say, I am God. Yan po ay nakatala sa Matthew 24 verse 15, Mark 13. At sinasabi sa Matthew chapter 15 or 24 verse 15, makikita niyo nagaganap sa banal na lugar ang kalapastanganan na ito na tinutukoy ni propeta ni Daniel na nakatayo sa banal na lugar. Na kanya sinabi, I am Shekinah. At verse 6 sinasabi, flee Judea. Hindi ba ito natin napag-usapan? Flee Judea. Kapag nangyari na ito, sinasabi ng salita ng Diyos, ang mga nasa Judea ay dapat tumakas sa kabundukan. At sa aking paniwala, sila ay mapupersang lumabas. Katulad ng Israel ay napersang lumabas, na palabas patungo sa ito noong kagutuman. At I think, gaya na aking nasabi, the Antichrist will be a Christian. Gaya ni Judas, siya ay tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. All of us have this anti-spirit within us. Kung hindi yan susupulin ng ating Panginoong Jesucristo sa ating buhay, kaya maraming mga bagay na kayo pinahintulot sa atin para maalis ang spirito niyan sa ating puso, we will be deceived. Kaya, ang bansang Israel, kanyang makikita ang Antikristo ito. At lahat ng mga remnants, sila ay mapupersang lalabas. And in the meanwhile, samantala din, ito ang mga remnant of Jew, ang mga remnant of Christian people, sila ay mapupersa ding lumabas, palabas sa mga iglesia. Dahil ang mga iglesia, hindi sila paintulutan na ipahayag ang katotohanan ng Diyos. They want only a people-centered message. Itong yun napapansin. Ang mga tao ngayon ay hindi ka pakikinggan kapag ipinangaral mo patungkol sa about death, about suffering, about cross-carrying obedience. They will not hear it. Ang gusto nila yung mensahe na nakasentro lamang sa kanila. Ipagkakaloob ang mga bagay sa kanila. Yung rapture, yun ang gusto nila na nakawin sila ng Diyos na hindi nila dadanasin ang paghihirap na ito. Dahil paborito nila ng Diyos, hindi sila kukurutin. These are people-centered messages. Ano ang bahagi ng pagkatao natin na takot sa kahirapan? Ang laman. Kaya halos ang iglesia ngayon ay lumalakad sa laman. Sa dikta ng kanilang laman ay ito ang spirito ng Antikristo. The spirit of Antichrist is within the church. Ang spirito ni Antikristo ay nasa loob ng iglesia, nasa loob ng mga Kristiyano, nasa kamay nila. Kung hindi tayo nag-iingat, kung laman ang iyong mga puso, mga bagay na makamundo, huwag at salabi, hindi na kailangan patatak ng 666, sapagat nasa loob mo na ang mga bagay nito na wala ng panahon sa Diyos. You have the mark of the beast within your heart. Ang kamay nito lagi ginagalawan ay mga bagay sa sanglibutan.
paghahangad sa salapi at katanyagan at mga bagay dito sa mundo. You have the mark. Kung hindi maabag ang Diyos sa iyo, sa panahon na darating, it will be hard for you to repent. Tatangis ka, but it will be useless like Esau. Ibinenta niya ang kanyang mana sa pamagitan ng isang pinggan na pagkain. Kailanman hindi mangyayari sa mga mananampalataya dito sa Jesus Christ. Amen? Subalit sa aking paniwala, kapag ang atay Kristo ay nandoon na sa Jerusalem, nakikipaglaban, magkakaroon ng dalawang remnants. There will be a remnant of Jews who will not accept Antichrist at sila'y tatakas, at magkakaroon din ng mga remnant ng mga Kristiyano na hindi nila tatanggapin ang Babylon at sila rin ay tatakas. And I believe in that time the Messiah shall be revealed himself, or Messiah shall reveal himself to the remnant of Jews through the remnant of Christians. Ipapayag ng Mesiyas sa mga nalabi ng mga Hudyong ito sa pamagitan po ng mga remnants of Christians. At ito ay magaganap bago dumating ang Panginoon. They will be driven. Alam po ninyo at ito nakita, pinag-aralan natin sa Bible, ang type na ito sa buhay ni Joseph. Alam natin nangyari kay Joseph, siya tinapong palabas at ginamit siya ng Diyos. Siya ang naging dahilan para makapag-impok ng trigo or grain laban sa araw ng kagutuman. We know that. At ginugol ni Jose ang kanyang panahon sa pag-iimpok ng trigo. At sa aking paniwala, gaya po ng ating napag-aralan, ito ang gusto ng Diyos na mangyari sa kasalukuyan. God is giving us revelation today. Listen, God is giving us revelation today. Binibigyan tayo ng Diyos ng mga kapahayagan na hindi pa nahayag sa buong sangkatauhan. Gaya ng aking nasabi, the angel of preparation. Sa kanya kamay, meron siyang bukas na aklat. So today, it is an open revelation of the Lord Jesus Christ. So, if we take time away from the television, paghahangad ng salabi at paghahangad ng ilang mga bagay, we can lay up grain, truths, na pwede tayong makapag-impok ng mga butol ng katotohanan. And I think ever before has been revealed to men as being revealed today. At alam po ninyo kung ang mga Egyptian ay hindi po nabalan o napagsabihan noong sa panahon ng kasaganan, 7 years of plenty, yung mga trigong yon, gaya ng aking nasabi, ito ay nasayang nasira sa lupa. At ang kanilang gagawin ay sila po ay, gaya ng ating napag-usapan, upo, kakain, maglalaro, at kapag dumating ang kagutuman, wala silang mga trigo. At alam natin, ang kagutuman ay hindi lang sa Egypto o at sa Canaan, kundi sa buong sanglibutan. But God has sent before them one man. Nagsugo ang Diyos ng isang tao, and his name is Joseph. Kinuha niya siya mula sa Israel. At si Joseph, abang ang kanyang mga kapatid ay kanilang ginagawa, ang kanilang gusto doon sa Canaan, siya naman ay nandoon sa bilangguan, dumadaan ng kalituan at iba't ibang mga kaguluhan. Tinuturuan siya ng Diyos at sinusubok siya sa pamagitan ng kanyang mga salita. At nung dumating ang tamang oras, siya ay tinaas ng Diyos sa Egypto. Siya nakalabas sa kanya, kinalalagyan, at sinabi niya mga bagay na mangyayari sa hinarap sa mga Egypto. Hindi niya sinabi sa mga Hudyo. At siya ay nagkaroon ng pabor sa mata ng Paron, at tinipon ng Diyos ang Paron. At ang mga trigo, kesa ito'y nasasayang sa mga taon ng kasaganaan, it was carefully preserved. Ito ay buong ingat na iningatan at pinangalagaan. And I believe that is what is going on now sa ating kalagitnaan. Ito ang nangyayari ngayon sa ating kalagitnaan. God will have people who are giving over their lives. Meron sa mga tao ngayon na binibigay nila ang kanilang sarili sa mga bagay na ito na binibigay ng Diyos sa kanila. Coming to understand what God is doing. Kanilang napag-uunawa ang mga bagay na ginagawa ng Diyos. At ang buhay nila sa sanglibutan na ito, as far as they are concerned, ito po ay tapos na.
at sa kanila pong binibigay ang kanilang buhay doon sa pinakamahalagang issue sa kasalukuyan. At ito po, laying up the grain, laying up the grains, laying up the grains against the days to come. Hindi ba? Ito ba nadadama niyo sa inyong spirito? Are you laying up the grains? Kaya bang nag-iipok naman katotohanan ngayon? Are we doing it? O yung mga bagay na inyong nadidinig, pasok dito, labas dito. You see, it's one thing to attend church. Isa pong bagay na dumalo sa iglesia. Alam po ninyo, pwede kang dumalo sa iglesia sa loob ng 50 taon. O dumadalo ko ng 50 taon na sa loob ng iglesia. At ang tanging nalaman mo sa loob ng 50 taon ay yung nalaman nung una kang pumasok. Baka ito nagdagdagan ng konti lamang sa loob ng 50 taong na pag-aatin mo sa loob ng iglesia. Mayroong mga bagay patungkol sa iglesia po na lagi natin ginagawa na nagpaparalyze sa utak ng tao. Alam po ninyo, pwede kang magkaroon ng magandang attendance, hindi ka nag-absent for 4 years sa iglesia, subalit hanggang ngayon, hindi mo makita sa Bible kung saan ang Habakuk. Baka, hanggang ngayon, baka hindi mo alam kung ang Habakuk ay nasa Bible. 4 years straight, nasa loob ka na ng iglesia. Baka hanggang ngayon, ang Habakuk ay hindi mo alam kung saan ito sa Bible. There's something about the human brain and church worship that produces paralysis. Ang mga tao ay dadalo, upo, makikinig sa musika, enjoy ang service at iba pa, but they do not learn. Wala silang natututunan. Yun ay isang phenomena, isang kababalaghan na kapansin-pansin sa maraming mga iglesia. At hindi ako naniniwala ito yung nangyayari sa ating kalagitnaan. Hanapin mo ang isang tao na dumadalo sa iglesia sa loob ng 30 taon at tanungin mo sila patungkol sa Biblia. Iyong masusumpungan, konti lamang ang kanilang nalaman patungkol sa Biblia. Baka nadagdagan ito ng konti sa kanilang unang pagpasok sa unang buwan sa iglesia niyon. Ito bang ating kalagayan? God knows. People that will not work today. Hindi po obra ngayon sa kasalukuyan. We are not just attending church. Remember that. We're not just attending church. Hindi lang tayo basta nag-attend. We are laying up grain. Tayo po ay nag-iimpok ng mga trigo, mga butil ng mga katotohanan sa ating mga puso. We are doing something, meron tayong ginagawa. Preparation for the something to take place later. Ito pong ginagawa natin. Tayo pinag-aanda sa mga bagay na mangyayari sa hinaharap. Kaya paulit-ulit sinasabi ng Panginoon sa atin, prepare yourself, prepare yourself, set thine house in order. Lagi paulit-ulit na sinasabi ng Panginoon sa ating mga bagay na yan. Ihanda mo yung sarili, at ang iyong buong sambahan. Kaya sa akin pong palagay, hindi titingin ng Panginoon sa bilang ng dami bilang ng mga tao sa iglesia sa panahon na darating. Alam po ninyo ang patungkol sa biyaya, ito po ay dinala sa atin, ang kapahayagan ito sa pamagitan ng isang tao, and that was Paul. Binigay sa atin ang kaalaman patungkol sa biyaya. Moses is one man. Si Moses isang tao. Elijah was one man. Noah was one man. Joshua was one man. Kaya sa panahon na darating, kalimutan po natin ang bilang, kalimutan natin ang pera, kalimutan natin ang lahat na nalalaman natin patungkol sa iglesia, at tayo po ay mag-concentrate sa isang bagay. At ano po yun? God is preparing the world for the darkest night that man's history has ever seen.
Dito tayo mag-concentrate, mga kaibigan. God is preparing the world for the darkest night that man's history has ever seen. Inihanda ng Diyos ang sanglibutan para sa pinakamadilim na gabi na hindi pa nakita ng tao sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. Doon tayo po mag-concentrate. At sa panahon ito, hindi ko alam kung paano katagal o kahaba na meron pa po tayo. Kanya pong tinuturuan tayo. At sa ibang lugar, sila po ay nakakadinig. They are learning the mysteries of God, ang mga hiwaga ng Diyos. At kailangan natin malaman ang mga ito, hindi lang po sa ating pag-iisip, kundi po sa ating mga personalidad, ng mga bagay nito na kanyang ipinapahayag ngayon sa atin. We are to become the grain. We are to become the grain. Kailangan po maging butil tayo ng trigong ito. Itong nais ng Diyos, hindi niya kailangan ng marami. Siguro meron siyang mga 50, 250,000, who knows? Ito pong nangyayari sa maraming lugar sa buong sanglibutan. Nakagulat ang dakilang plano ng Diyos po para sa kanyang mga mananagumpay. Sila po'y parang mga maliliit na tolda na may ilawan sa isang malaking madilim na canvas sa isang painting. Mga maliliit na tolda na kumikutita. Merong 5 dito, merong 10 dito, merong 15 dito na ating nadidinig sa Africa, sa South America, sa Zaire. Meron po kami tinatagong mga newsletter po kasi. Merong mga nakakadinig na gaya ng ating ipinapangaral sa inyo. Sa New Zealand, sa Angeles City, sa Jesus Cares. Amen? Are you hearing from the Lord? Sa Australia, in remote places, merong 2 o 3. Kanila pong naunawaan kung ano ang ginagawa ng Diyos. Sabi nila, itong sinasabi ng Diyos, ipinapakita sa akin, subat ayaw kong pakinggan. Lalo ng word rapture ngayon, it doesn't exist in the Bible. It will be ascension. God has these little vessels of light located here and there. Meron po yung mga sisidlan na buhay na nakapalibot na tinatawag ng Diyos. And He's taking them out. At ang ginagawa po ng Diyos, nilalabas niya sila at dinadala sa Kanya para magkaroon ng karanasan. Ang layunin ng Diyos ay handa sila para sa kagutuman na dumarating. At tayo ay nasa panahon ng paghahanda. At sa aking pong palagay, lalong lalago ang kapahayagan. Sa panahon bago magsarang sanglibutan ito, lalong lalago at dadami ang kapahayagan ng Diyos sa panahong darating. Dahil marami pang mga tao ang dapat makadinig sa mga bagay na kanyang ipapahayag. At pagkatapos, mayroong gabi na darating na kailanman na hindi pa nakita o nasaksihan ng tao, the rule of Antichrist. The rule of Antichrist. Ang paghahari ng Antikristo. Kayo po nag-aaral ng discipleship, alam niyo kung kailan ito magaganap. After the 3.5 years, Rick, na sinabi ni Prophet Daniel, darating ang paghahari ni Antikristo. God is in control sa kanyang panahon na paghahari. Lawlessness shall abound. Kapag po sa panahon niya, lahat ng kautusan ay kanyang aalisin. At sila na tagapaganda ng pagkain ay iingatan sila ng Panginoon. At ibang mga tao ay dadalhin, tutulak sa iba't ibang dakot. Dahil ito ay kailangan. Kahit yung nag-a-attend sa church, ang mahalaga lamang dito sa sanglibutan sa panahon yon ay yung great parable ay pangangasiwan at kailangan ang mga tao. At talinghaga ng Diyos ay mahayag sa ating kalagitnaan. Ano ang kahulugan nito ay mahayag sa atin. Subalit sila na naging seed corn of the kingdom of God. Subalit sila po naging buto ng mais ng karya ng Diyos will be preserved by the Lord. Ito yung inyong tandahan. Sa panahon ng paghahari ng Antikristo, sila na naging butil ng mais na ito na karya ng Diyos, sila ay iingatan ng Panginoon dahil yon ang kalooban ng Diyos. At kapag dumating ang kadiliman, ang mga Hudyo, katulad po ni Jacob, si Jacob, hindi po alis yan sa kanyang tolda, maliban sa katotohanan
na wala silang makakain sa Kanaan. Kadalasan po, alam po ninyo, hindi mo mapapakilos ang mga tao na lumabas hanggang hindi sila nasasaktan. Hindi mo ba? Si Jacob at ang kanyang mga anak ay napilitan bumaba sa Egypto, palabas sa Kanaan, sa lupain na binigay ng Diyos sa kanila. At ano po sabi niya sa kanyang mga anak ni Jacob? Tignan niyo, aking mga anak, baka merong mga trigo sa lupain niyo. At sila po ay dumarating mula sa buong sanglibutan. Hindi lang buong sa kanan, kundi sa buong sanglibutan. Dahil po, tanging lugar o lupain na merong pagkain ay ang Egypto. Alam natin na ito'y binalaan ng Diyos na sila'y mag-impok ng mga trigo. Kaya, doon, sagana ang mga trigo o trigo na pinahanda ng Diyos. Kaya bago po itong mangyari, na huwag masayang ang trigo, sila ay binalaan ng Diyos. At si Jacob, na persang lumabas sa panahon ng kagutuman. At ako po ay naniniwala ang mga Jewish remnant ay mapupersang lalabas sa panahon ng kagutuman. At siya na gumawa ng paghahanda para sa kanila ay ang kanilang Mesiyas. Hindi mga tao, hindi po mga organisasyon, kundi mga individual, 5 dito, 10 dito. At hindi nila dadalhin ang mga Hudyong ito sa 4 na hakbang ng kaligtasan na gaya ng ginagawa ngayon ng maraming mga Kristiyano. Hindi nila dadalhin ang mga Hudyong ito na tumakbo sa paghahari ng Antikristo. Ang kanilang gagawin, kanilang pakikilala ang kanilang Mesiyas. They will present their Messiah to them. At hindi nila susubukan na gawin convert sa Kristyanismo ang mga Hudyong ito. Hindi nila tatangkin na gaya sinabi ni Jesus na lakbayin ang karagatan at nililibot ang buong daigdig, makaikayat lamang sila ng kahit isang hentil sa pananampalatayang Hudyo. At kung may kahit man ang isang hentil, hindi nila gagawin na masawal pa sa kanila ang mga taong ito. Ito po sinabi ng ating Panginoon sa kanyang Ebanghelyo. Ang gagawin po ni Jesus, gaya sinabi niya, sila magiging sasakyan, a vessel, a vehicle of Messiah. At ako po ay naniniwala, magaganap ito sa ilang, sa lambak ng Akor, in the valley of Achor. Kapag dumating ang panahon ito ng paghahari ng Antikristo, ang mga Kristiyano ito na inihanda ng Diyos na naging budol sila, lalabas ang mga remnants ng mga Jews at doon sa ilang, okay? Kaya sinasabi, kapag ang Antikristo tumayo na, i-proclaim He is God, takbuhan na yan. At nandoon sa ilang naghihintay ang mga inihanda ng Diyos, mga Kristiyano. Hindi nila present ang kanilang doktrina ng kanilang organisasyon. They will present to them the Messiah. Amen? Messiah Himself. At doon sa ilang, sa lambak ng Akor. Do you know the meaning of the word, the valley of Achor? Ang lambak na ito ay lambak ng kapighatian, suliranin. At doon sila ikakasal sa kanilang Mesiyas, sa kanilang magiging asawa. There the Jew will find his Messiah, and he will find him true. At lubusan niya makikilala ang kanyang Mesiyas sa pamagitan ng mga Kristiyanong ito. Si Joseph ay nandoon sa panahon ito. Si Joseph sa panahon ito is a picture of the Lord Jesus Christ. Okay? Ang ating pinag-aaralan ay ang mga sequence of events sa panahon na mangyayari ang tribulation sa panahon na paghahari ng Antikristo. Are you still with me? Okay. Nasa luklukan na si Antikristo in the most holy place. May templo wala, itatayo niya ang trono niya. Then, kapag kinuklaim niya, these are the Christians. At sa panahon yon, sa lambak ng kapighatian, doon makikilala ng mga Hudyo ang kanilang mga Mesiyas doon sa ilang. At nandoon si Joseph. Si Joseph ay kumakatawan sa ating Panginoong Jesucristo. Subalit si Joseph ay hindi nag-iisa. Sino ang kanyang kasama? Kasama niya si Asana. Kaya niyo ba si Asana?
Sino ba siya na kanyang dilala na kasama niya? This was the man's wife. Ito pang asawa ni Jose, Asana. And she was very important. She was the mother of Ephraim and Manasseh. Siya po ay mahalaga sa taong ito, sa buhay ni Jose. This was the life of his life. His joy, his gladness, his hope. Asana, ang asawa po ni Jose. Subat ang Biblia, hindi ko mapasin, wala po siyang binabanggit patungkol sa kanya. Hindi niyo pa napasin? Wala pong binabanggit ang Biblia patungkol kay Asana. Dahil ang Biblia po ay interesado sa messianic line. Dahil po ang Bible ay interesado sa lahi kung saan lalabas ang ating Panginoong Jesucristo. Ito'y dumating sa pamagitan ni Jose, sa pamagitan ng mga anak ni Jacob, kay Ephraim at kay Manasseh. Subat si Asana ay nandoon, subat hindi siya binanggit. Hindi ba? Ang bagay pong ito makes you marvel. Kayo po hahanga sa Diyos. Paano siya isinangtabi? Kaya siya mahalaga sa Egypto, sapagkat si Asana ay anak ng pinakamataas na sacerdote ng isang sa Egypto. Subat ating mababasan dito, siya ay sinangtabi. Alam po natin paano inilibing si Leah. Alam natin kung saan inilibing si Rachel, mga asawa po ni Jacob. Pero wala tayong alam patungkol kay Asana. Hindi ba? At ano po ang sinasabi ng Diyos sa atin patungkol dito? Bakit hindi binanggit si Asana? Ang sinasabi po ng Diyos sa atin sa punto ito, that she has no longer has identity as an Egyptian. She has no longer has identity as an Egyptian. Wala na po siya ng pagkakakilanlan bilang isang Egypto. Alam niyo po bang ikaw ay maging Hudyo? Kailangan mong ibenta ang iyong sarili para ikaw ay maging Hudyo. Sa punto ito, sa kabila ni siya nanggan sa isang taas na line. Sa panahon yon, hindi niya nawala na siya sa kanyang pagkakakilanlan, nawala na kanyang pagiging Egypto nung siya ay nakipag-isa kay Jose. At alam po ninyo, hindi po mahalaga kung si Asana ay kanilang makikita siya, ang mga anak ni Jacob. Ang mahalaga na si Joseph ang siyang makita ng kanyang mga kapatid at ang mga anak ni Jacob sa panahon yun. Kaya sa madilim na gabing iyon na darating sa panahon ng paghahari ng Antikristo, hindi mahalaga kung tayo ay makita o hindi na mga Hudyo. It is important only that He sees the Messiah. Amen? Sa panahon yun, nakadiliman. Ang mahalaga, makita tayo o hindi. Ang mahalaga ay makita nila ang Mesyas sa ating buhay. Amen? Nandiyan pa ba kayo? Not the church, hindi ang Jesus cares. Not the denomination, not our theology, but Messiah. Messiah, ang Mesyas mismo na naporma sa inyo at sa ating buong pagkatao. Yan ang kailangan makita ng mga Hudyo, ng mga remnant na tatakbo sa panahon yun. Siguro tanong ninyo, anong relasyon yan sa aking buhay ngayon? Ang buhay ko ngayon ay puno ng problema, kaguluhan, wala akong makain. Anong relasyon nito mga bagay sa inaharap? Alam po ninyo dito, nakasalalay nga. Kaya mga bagay nyo naranasan ngayon sa inyong buhay, ay inihahanda kayo nga sa pinakamadilim na gabi ito na kailangan mangyari sa buong sanglibutan. Amen? Kaya mga bagay na naranasan, ay yan ay merong ginagawa ang Diyos sa inyo. Yan ay process para kayo maging trigo. Unless you have never learned or you have learned from God, ang mga bagay nyo naranasan ay paulit-ulit na mangyayari sa inyong buhay. Until you learn from the Lord, ang mga bagay na hindi kayo mapasa, tandaan po ninyo, you will wander in the lagoon for 20 years. Paikot-ikot kayo diyan para sa ilog, baksa ng baksa, ala kang direksyon. Kaya si Jesus ay lumilika ng isang hentil na babae na kanyang pakakasalan, na makakasama niya sa panahon ng taggutom. Ang kanyang mga kapatid ay magpagkakasundo sa kanya. His brothers are reconciled to him. Sila mga Hudyo, nagtapon, tumanggi sa kanya, ay nagkasundo sa kanya. Anong gandang tanawin
na pagmasdan ng bagay nito. At ito ay magaganap sa Valley of Achor. In the Valley of Trouble, sa ilan. At sabi ng Panginoon sa kanila, I will woo you there. Amen. I will woo you there. Doon ipapayag ni Kristo ang kanyang sarili sa pamagitan ng mga Kristiyanong ito. But it is not the whole Israel, but a remnant. Hindi ang buong bansang Israel, kundi merong mga natitira. Merong siyang itinabi para sa kanya. At pagkatapos nito ang Anti-Kristo, kanya nang gagawin ang kanyang bahagi. At ating mababasa in Zechariah, ito po kanya gagawin. Listen, now we will read scripture. Zechariah 14. Gagawin ni Anti-Kristo ang kanyang bahagi. Zacarias. Okay, open your Bible please. Chapter 14. At ito po ang mangyayari sa bansang Israel. Verse 2. Okay? Tignan po ninyo. Darating ang araw na pababayaan ni Yahweh na mapasok ang Jerusalem at lahat ng masasamsam ay paghahati-hatihan sa harapan ninyo. Pagkakaisain ko ang mga bansa laban sa Jerusalem. Lulusubin nila ito. Ahalagulugin ang lahat ng bahay at gagahasain ang mga babae. Ipatatapon ang kalahati sa mga taga-Jerusalem at iiwan ang kalahati. Jerusalem shall be ravished. Ganang ating binasa sa panahon ng Anti-Kristo. At pagkatapos po ng panahon ito, lahat ng bansa ay pupunta sa Jerusalem upang makipaglaban sa kanya para patayin at tapusin na itong piksa sa mukha ng sanglibutan. Kanilang tatapusin na ang boil na ito, ang piksang ito sa mukha ng sanglibutan. Si Voltaire, kilala niyo ba si Voltaire? Si Voltaire ay ang tawag niya sa mga Hudyo, a pimple of the face of mankind. Sila raw ay mga tagyawat sa mukha ng sanglibutan o sangkatauhan. Si Voltaire ngayon ay nasa impyerno na. At kahit papano ang mga Hudyo ay nagawa nilang manatiling buhay. Ang nangyari po, yung pong piksang yun na siyang nag-outlast sa mukha. Gayun po man sinasabi po sa Revelation 11, listen, sinasabi ko mga bagay nito na magaganap sa inara. Revelation 11, pagkatapos ng nangyaring panahon ito, the Spirit of life from God. Ito po nasa Bible. The Spirit of life from God. Ang Spirito ng buhay na mula sa Diyos shall enter into God's witnesses, the remnant. Yung pong buhay na mula sa Diyos ay magpapasok sa mga saksi ng ating Diyos. Ang mga remnant nito, ang kalwalating ito ay manggagaling mula sa ilalim at sa ibaba o sa itaas. Meron yung mga remnant na hindi na po mamamatay, okay? Sa panahon po ng Anti-Kristo, ang ilan sa atin ay tinalagang mapupugutan ng ulo, some. Kaya ito sila mabibilang sa great multitude. Kagabi po ay pinag-uusapan namin yan eh. Sabi po ni Gia, Dad, sa panahon yun ba masakit? At sabi niya sa akin, mahirap kapag yung blade unti-unti dito ginagano sa iyo eh. Yung kanya kinaalala. Pero sabi niya, hindi ko mararamdaman. Hindi, sabi niya, dahil si Jesus na sa akin, bibigyan ko ng divine anesthesia. At pinag-usapan namin patungkol sa puntong yun na kung sakali ang ilan sa atin itatawagan ng Diyos na maging martir para sa Kanya. Ang biling ko sa kanila, baka ang aking generation, sabi ko, hindi ko maabutan. Baka kayo mga bata. God is moving very slowly sa ating kapanahunan, but He is preparing us. Kayo mga bata, I believe sa inyong kapanahunan, sa inyong generation. Kaya po, alam mo po ninyo sa ating mga anak, inihanda ko sila sa panahon na darating. Most of you are young people. Be prepared. Arm yourselves, sinasabi nga, to suffer for Jesus. So, sa panahon yon, pagkatapos mangyari itong ilan sa atin ay tinawag na maging martir ng ating Diyos, tatanggapin natin ang Spirit ng buhay na magpapasok sa kanyang mga saksi. Meron siyang ibabangon mula sa mga patay tungo sa maluwalhating katawan. Kailan ba mga ganap ito sa sequence of events? We call this first resurrection.
Sana po inyong alam mga sequence of events nito na ating napag-aralan. Latter rain, tribulation, patapos at the sound of the last trumpet. Iyon ang pagbangon mula sa mga patay, gaya ng ating Panginoong Jesucristo. Siya po ay tumayo, hindi ba? After he resurrected, he ascended. Yun pong tinatawag nilang rapture. Pero actually, it is ascension. Okay, tinanggap natin ang ating katawan in the sight of their enemies, sa gitna ng kanilang mga kaaway. Kaya sinasabi po ng Psalm 23, Thou preparest a table before my enemies. At pagkatapos ang mga nalalabi sa mga banal ay tatayo din. Kaya lahat ng bahagi na nakasama po sa unang pagbangon mula sa mga patay, sila po ay magiging isang dakilang bilog na apoy. The whole is one great ball of fire. Okay, ito ang mangyayari. Raising up, itatayo sila kapag naganap na ito. At naganap na ito, the devil and Antichrist, they know they are finished at that point. Kapag tinanggap na mga mananagumpay ang kanilang katawan, sila itinayo. Alam ng Diablo at ang Antikristo, ito na ang kanilang katapusan sapagkat ito po ang pagsalakay o pag-atake sa Armageddon sa Israel. Pagkatapos po nito, the Lord will appear to all Jerusalem, and they shall weep over him as one weep for her firstborn. Okay. Ito'y makikita ng buong Jerusalem. Pagkatapos sila itatangis na kanilang tinanggihan ay nandiyan nakaluklok sa trono. Gaya sila itatangis katulad ng isang panganay na namatay. To my knowledge po, alam po ninyo, that model, that scheme, does not violate any verse that I know in the Bible. Itong modelo ito natin binanggit, itong sequence of events na ito natin binanggit, hindi po ito sumasalungat sa anumang mga talata sa kasulutan. And in that day, sa panahon ito, sa araw na ito, hindi po itong araw na ating binanggit na nung ang mga Hudyo ay nakakasundo sa kanilang Mesyas doon sa lambak na kapigatihan. Ito po ang araw na ito po ang araw na tinatawag nating invasion. Ito po ang pagsalakay. At ang mga nalalabing na sangbayan ni Jacob sa talatang 7, dito pa lang po natin makikita ang kaulugan ng ating binasang scripture. Okay, open your book in Micah chapter 7 or chapter 5, yun pong ating binasa. And verse 7. Kaya sa araw na yon, sa ating pagsalakay dito sa lupa, and this is the day of the Lord, verse 7, sinasabi, maninirahan sa gitna ng mga bansa, para silang ulan na dumilig sa damuhan mula sa Panginoon. Matutulad sila sa hamog na mula kay Yahweh. Ang pag-asa nila ay hindi sa tao, kundi sa Diyos. Kung sino sila? Ang mga nalabi. Sila ang mga remnants of Israelites. Imagine, sa panahon ito, kapag after the ascension, all the overcomers were ascended. Nandiyan tayo sa lapap, okay? Sa Panginoon, He will give us the keys o yung mga role natin sa kingdom. Then, bababa tayo dito sa lupa. At dito na sasabihin ang national anthem daw natin, the kingdom of this world has become the kingdom of our Lord and His Christ. Amen? Kaya, sasabihin sa verse 7, ang mga nalabi ni Jacob ay maninirahan sa gitna ng mga bansa. At ang sasabihin, para silang ulan na dumilig sa damuhan. Kaya, ang mga nalabi o natira ni Jacob, at ito po ay the Jewish natural remnant, at ang mga spiritual remnant, ang mga Kristiyano, kanilang masusumpungan sa kaunaunang pagkakataon. Okay? Kanila po masusumpungan sa kaunaunang pagkakataon ang kanyang tunay na bahagi dito sa balat ng lupa. Dito lamang kanyang makikita ang kanyang tunay na bahagi dito sa balat ng lupa. At ang mga Hudyo, for the first time, finding its true role in the Spirit. Kaya the two become one. Ang dalawa po ay mag-iisa, the heavenly Jerusalem coming together with the earthly Jerusalem, the union of the two. Amen? Kaya, ang makalangit na Jerusalem, hindi natin nakikita sa spiritual na karyan. Ito po'y darating
para makipagpisan sa makalupang Jerusalem at ito ay magpipisan ang dalawa. Nandiyan po ba kayo? So, pero bago pang lahat, meron pong mga remnants. Ano po sabi sa verse 8? Micah chapter 5. Huwag niyo pong alisin yung mga Bible dyan. Verse 8. At ang mga natira sa lahi ni Jacob ay parang leon. Sila magiging ferocious, magiging mabangis, mabaksik, mga grupong mga tao. Para sila mga batang leon na maghahanap ng pagkain sa gitna ng mga hayop, sa gubat at kapanangan. Pupuntahan niya ang kawan ng mga tupa. Bawat mahagip ay papatayin at pagputuputulin. Walang makapagliligtas sa kanila. Verse 9, Thine hand shall be lifted up upon thine adversaries and all your enemies. Thine hand. Sa inyo pong Tagalog version ay parang wala po yung thine hand. Alam po ninyo, sinasabi niya, ang iyong kamay. Ang iyong kamay. Ang tinutukoy po nito, ang kamay ng Mesyas ay tataas laban sa kanyang kaaway. The Lord is waiting in the right hand of God until all His enemies be made His footstool. Ito po ang kalagayan ng ating Panginoong Jesucristo ngayon. Siya po naghihintay ngayon sa kanang kamay ng Diyos sa Espiritu ng Lakarian hanggang ang kanyang kaaway ay magawa niyang patungan ng kanyang paa. Kaya we find in Romans 12:20 that it is the church which is the feet. Sinasabi po sa Romans 12:20 na sinasabi, ang iglesia ang paa ng ating Panginoon. Sinasabi, My God shall crush Satan under your feet. Nayuyurakan ng, My God, nayuyurakan ng ninyo sa ilalim ng inyong paa si Satanas. Kaya, nandito ang Panginoon at ang mga remnant working together, makasama pong gumagawa, appearing with Him, the royal priesthood, para ano po? To destroy sin from the earth. Ito po ang Joel's army. Listen now. Ito yung napakahalaga. Tapos na po, no? Satan was destroyed. Sinasabi, we are the feet of the Lord. We will crush Satan under our feet. At ang Panginoon, ang kanyang mga remnant, they are working together. Mahayag diyan sa lapap at bababa dito sa lupa to make battle in the battle of Armageddon. At ang mga hukbong ito, kasama ng ating Panginoon, tawag nila sa kanila sa Joel chapter 2, these are Joel's army. Ang hukbo ni Joel. Do you want to read it? Okay, this is the day of the Lord. Joel, okay, puro po mga scripture, basahin natin. Joel chapter 2, verse 2, magpasimula po tayo. Ito'y makukulimlim at malungkot na araw, madilim ang buong paligid, at lumitaw ang napakakapal na balang. Ang balang ito speaks about the warriors, the overcomers, okay? Speaks about the Christians. Tulad na paglaganap ng liwanag sa kabundukan kung nagbubukang liwayway. Hindi pa nangyari ang ganito ng mga nakarang panahon at hindi na mangyayari pang muli. Nilamon nila tulad ng apoy ang mga halaman, parang alamanan ng Eden ang lupain bago sila dumating. Okay, verse 5. Kapag dumaraan sila sa ibabaw ng mga bundok, ang ingay parang rumaragasang karway, parang tuyong damo na nilalamon ng apoy. Nakahanay sila tulad ng isang hukbo na handang makipagdigma. Verse 7, sumasalakay sila gaya ng bihasang mandirigma. Ang mga pader ay inaakyatan nila gaya ng mga kawal. Walang lingon-lingod. Silang sumusugod. Walang lumili sa landas na tinutungo. Hindi nakakabanggan sa kanilang paglakad. Okay, ito po ang dapat natin gawin. These are the Joel's army. Ito po ang ginagawa na sana natin. Walang lingon-likod, sila sumusugod, walang lumili sa landas na tinutungo. Amen. Amen? Hindi sila nagbabanggaan. Kaya dito po sa church, walang nagbabanggaan dito eh. Amen? Amen? Nandiyan ba kayo? Nayayanig ang lupa sa pagdaraan nila at umuga ang langit, nagdidilim ang araw at ang buwan, pati ang mga talay, bituin ayaw na magliwanag, parang kulog ang tinig ni Yahweh, kung mag-utos sa kanyang mga hukbo, nakasama niya, okay? Nasasalakay sa panahon ito,
sa Jerusalem. Ang mga pangkat na tumatalima sa kanya ay marami at makapangyarihan. Nakapangingilabot ang pagdating ng araw ni Yahweh. Sino ang makatatagan? Okay. Saan pa natin matatagpuan ito? Sa Habakkuk chapter 3 verse 8. Lundag, Habakkuk chapter 3 verse 8. O verse 6, tumayo siya at namagsit sa paligid, gayon na lamang ang takot ng mga bansa, gumuho ang mga bundok at napatag ang mga burol. Nakita kong natakot ang mga tao sa kusan at nanginig ang lahat sa lupain ng Midian. Nagagalit ka ba sa mga ilog, Yahweh? Pati ba sa mga dagat ay nag-iingit ka? Nakasakay ka sa ulap na iyong karwahe ng pangunahan mo sa pagtatagumpay ang iyong bayan. So, ito ang pagsalangit. Hindi ba nadidinig? Okay. Isaiah 13, wala po tayong panahon. Jude 13 and 14. Okay, in the New Testament, Jude. Lundag po tayo. Verse 13 and 14. Tungkol din sa kanila, ang ula ni Enoch, kabilang sa kipatong salinay mula kay Hadan. Nang sabihin niya noon pa, tignan ninyo, dumating na ang Panginoon, kasama ang libon-libong banal upang hukuman ang lahat at parusahan ang lahat ng hindi kumikilala sa Diyos dahil sa kanilang mga masasamang gawa at paglait sa Diyos. Dumarating siya kasama ang kanyang libon-libong mga banal upang maghatol. Okay? Nandiyan po kayo? 10,000s of His saints. Revelation chapter 19. Revelation chapter 19. Verses 11 to 16. Pagkaraan nito nabuksan ang langit at nakita ko ang isang kabayang puti. Ang sakay nito ay tinatawag na tapat at totoo pagkat matuwid siyang umaatol at makipagdigma. Parang nagniningas na po ang kanyang mga mata at napuputungan siya ng maraming korona. Nakasulat sa kanyang katawan ang pangalan niya, ngunit siya ang tanging nakababatid ng kahulugan niyon. Tigmak ng dugo ang kanyang kasuotan. Salita ng Diyos ang tawag sa kanya. Sumusunod sa kanya ang mga hukbong langit at nakadamit na malinis at puting lino at nakasakay rin sa mga kabayang puti. Amen? Sino po sila? Amen. This is the vision of the day of the Lord. Ito po ang tunay na pangitain ng araw ng Panginoon. It is a great people, strong, appearing with the Lord. Sila mga dakilang tao, malalakas na mahayag kasama ng ating Panginoon. Kaya, ano pong kanilang gagawin? They will attack the earth to make an end of sin. Amen? Para po tapusin ang kasalanan sa sanglibutan nito. That is the true vision of the day of the Lord. Hindi po ito ang paglipad ng bride sa kalangitan. Ito po ang paghihirap na maranasan ng buong mundo at ng iglesia upang lumabas ang mga holy remnant. Una, si Kristo ngayon ang mga nalabi, the remnant, who are perfected in obedience. Ngayon, we are being perfected in obedience na sila'y dating sa mundong ito para dalhin ang kalooban ng Diyos dito sa sanglibutan. Kaya, darating sila dito sa lupa para dalhin ang kalooban ng Diyos dito sa sanglibutan. Thy will be done. Thy will be done. I delight to do Thy will. Sa panahon yun, magiging kagalakan na gawin ang kalooban ng Diyos. So, all sufferings and all our things are to teach us obedience to do God's will. Amen? Kaya lahat po ng ating mga paghihirap, lahat ng mga pagtitiis, lahat ng yan ay tinuturuan tayo na gawin ang kalooban ng Diyos. At pagkatapos na gawin ang kalooban ng Diyos, magiging delight na, magiging kasiyahan na, hindi ka na napupers na, at sasabihin mo, I delight to do Thy will. At sa panahon yun, ito ang ating gagawin sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo. Amen? Nandiyan ba kayo? Kaya ang mga bagay po nating ipinaliwanag ngayong umaga, ang ilan po sa inyo na lalo na kayo na bago-bago pa lang sa ganitong katuruan, para pong very weird ang mga bagay natin pinag-aralan. Gayon pa man, ito po mga bagay na ipinahayag ng Diyos sa kanyang mga salita. Ang aking dalangin, itanim po ninyo sa inyong mga puso ang mga bagay nito. Ito po'y magaganap
Lahat po nakaunawin magsabi ng amen. Kaya ang mga bagay na nangyayari sa inyo sa kasalukuyan gaya na aking nasabi, ay para turuan tayong sumunod sa Diyos sa Kanyang kalooban. At lahat ng tao sa panahon yun, wala na nga tayo Kristo. Kaya sinasabi po sa panahon yun, they will be ferocious, mabaksik sila because they will drive sin in the heart of people. Amen? At sa sanglibutan. Sa next Sundays, you will see na ano mga bagay nito na gagawin natin sa hinarap. Nandiyan po ba kayo? Kaya, God is teaching us now to obey Him. At nais niya, ang pagsunod sa Kanya ay maging delight sa ating buhay. Amen? Hindi person, mamasa ang Bible niya, may tutundok pa, mabunimbre mo, Lord. Alam po ninyo sa panahon yun. At sa panahon ito, hindi na ganyan. Kailangan dumating ka sa punto sa iyong buhay. Sunday na naman, pamilita na akong daddy ko nini, mga yun. No. It will be a delight. Amen? Doon ang motive mo ay kakaiba na. Ngayon pa lamang dapat na magpasimula. That doesn't change our spiritual condition, you know that. Amen? That doesn't change our spiritual condition. Kaya, God is teaching us to obey Him now. Ang nais niya, kayo ay mag-lay up ng grain para sa panahon na kayo gagamitin ng Diyos doon sa ilang, in the valley of Achor, you present Messiah. Not Jesus Christ, not si pastor na ganito. No, you present to them Messiah Himself. Amen? Lahat mo nakaunaw ay magsabi ng amen. Kaya, how can you present Messiah kung ang Habakuk lang hindi mo alam kung nasa Bible? Nandiyan ba kayo? Mas master mo ang programa sa TV. Pinasasabikan mo ang programa sa TV, ay, Friday ngin, Sunday ngin, aro, ami abaklas. Doon nagmamaster. Master natin kung anong ginagawa ng Diyos. Amen? We are laying up grain. Type natin muna lang, baka magalit pa kayo sa akin. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord God. Lord, ang mga bagay pong ito na nilayin mo sa iyong puso. Lahat ng ito, Panginoon, ay para sa iyo. All these things, Lord, are for Thee alone. We are just Your creation, Lord. We are just a clay in the hands of a potter. Hindi kami magtatanong sa anong bagay na nangyayari ngayon sa aming mga buhay. Lord God, ang mahalaga, ang puso namin, ang sigaw, ay Ikaw. We love You, Lord. Ikaw lamang ang aming ninanais. Igit sa anumang bagay sa sanglibutan ito. Turuan mo ang aming mga anak, Panginoon, ang aming mahal sa buhay. Na sila'y makonsentrate, Panginoon, sa mga bagay na ginagawa ngayon sa kasalukuyan. O, Panginoon, kailangan mag-aral, kailangan mga bagay nito, kailangan gawin mga bagay nito, mga tungkulin. Subagat, Panginoon, ang lahat ng ito ay pangalawa lamang sa mga bagay na nais mo para sa mga buhay. Lord, You want us to lay up grain, Lord. Grains of truth. Panginoon, ang aking dalangin, na huwag kami maseduce ng aming kaaway sa mga bagay sa sanglibutan ito, the things of this world, the cares of life, ang mga lalahanin ng buhay. Panginoon, ito po napapansin ko. Maraming mga tao ngayon, Panginoon, dahil sa kahirap ng buhay, kesa magtiwala lubusan sa iyo. Pagkatiwala lahat ng pangangailangan, kumikilos, umihingi ng patnubay, karunungan sa lahat ng bagay. Panginoon, minsan ang aming sariling kalooban ang aming nagagawa dahil sa mga lalahanin ng buhay na ito. This will choke the seed that is within kung hindi kami mag-iingat. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging balanse namin ang aming mga buhay. Give us Your wisdom, Lord. Give us Your knowledge. Give us prudence, Lord, that is coming from You.
Lord God, ipatong mo ang iyong mga kamay sa aking mga kapatid. In this church, Lord, I believe we want to do your will. All of us. Nais namin gawin ang iyong kalooban. Itong naghahari sa mga puso. Subalit minsan, Panginoon, mayroong mga bagay sa mga aming mga buhay na hindi namin matiis, Panginoon. Nakikita namin mga bagay nito. Panginoon, tulungan niyo kami na maging balanse kami. Magtiwala sa lahat ng pangangailangan. At hindi sumobra, Panginoon, ang aming pagbigay ng pansin sa mga bagay nito. Maging trabaho, hanap buhay, Panginoon, anuman na mangibabaw sa aming relasyon sa iyo. Panginoon, huwag niyo pong hayaan na kami masidus, maakit ng aming kaaway sa mga bagay nito ng sanglibutan. And I rebuke it, Lord, even right now. Kung ito'y nakakaroon ng ugat sa mga puso, Lord, in the name of Jesus, God, in the name of Jesus, awayin mo ang paniniglang nito ng aming kaaway. Lord, they are your children. Ang mga bagay nito na ipinahayag mo sa kanila, these are grain of truths. Na nais mo, Panginoon, na ito ay makita at mahubog sa aming personalidad. Lord, I love, and you love them too. Ang mga taong ito na pinagkatiwala mo sa amin. Lord, hindi po namin hahayaan na kami nakatayo lamang, pinababayan ng aming kaaway na bulagin, linlangin ng ating mga kapatid. No! We come against him even right now. In the name of Jesus, Lord. In the name of Jesus, Lord. Maghari, Panginoon, ang pag-ibig nila sa iyo, higit sa anumang bagay. At habang ginagawa namin ito, Panginoon, ipagkakalog mo ang lahat ng aming pangangailangan. Panginoon, ang puso namin sa iyo lamang. Sa iyo, Panginoon, we want you alone. Kung nilain mo, Panginoon, mamatay kami sa gutom, Panginoon, gagawin namin. Ano man ang kagustuhan, O Diyos, yun po ang aming gagawin. Kung saan mo kami nilagay, doon po kami mananatili. Kaya, Panginoon Diyos, nandito po ang iyong mga anak, ang iyong mga lingkod sa iglesyang ito. Ang aming mga mata, ang aming buong kaisipan, ang buong pagkatao namin ay nasa sa iyo. Alam mo ang aming mga pagkukulang, alam mo ang aming mga kahinan, alam mo ang aming pangangailangan. Ikaw ang Panginoon ng iglesyang ito. Kaya, O Diyos, nandito kaming lahat, kumakatawan sa sambayan, ng bawat sambayan namin, mga anak namin, mga Panginoon, kaming lahat ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Mahabag po kayo sa amin, Panginoon. Mahabag po kayo sa amin. Nais namin gawin ang iyong kalooban. Nais namin gawin ang iyong kalooban, O Diyos. Kaya bigyan mo kami sa puso na uhaw sa iyo, sa iyong katuwiran, sa iyong kabanalan. Gawin mo ngayon ito sa aming mga puso, O Diyos. Likhain mo ito sa aming mga puso, Panginoon. In the name of Jesus, Lord, in the name of Jesus. Kiyaremos sande, kiyaremos sanaralamasa. Yaremos sande, kiyaremos sa. Yaralamos sande, kiyaremos sande, kiyaralebabasa. Yaremos serebosa. We love you, Lord, we love you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, dami pong tinatalaga ang aming mga sarili sa iyo. Sampu po ng aming buong sambahiyan. We offer ourselves as a living sacrifice. Abide in us, Lord. Rest in us. Aming pinagkakaloob, Panginoon, ang aming buong kalooban. Lahat mga bagay, Panginoon, nasa aming mga puso. We want your will. We delight to do your will. Son of God, Son of God, reveal yourself to us this morning. Jesus, break us, Lord. Burn us, Lord. Let's all stand and worship Him. Let's all stand.